Habang nagmimina o sa gabi, biglang may nakita si Sogo Amagi na isang nakakasilaw na liwanag sa langit. Pagkatapos ay isang sinag ng ilaw ang bumagsak diretso sa kinaroroonan niya. Pagkatapos niyang magkamalay, laking gulat ni Sogo nang makita niyang may hawak siyang isang napakagandang bato. Masaya siyang tumakbo pauwi. Pagbalik niya sa bayan, mabilis siyang nagpatakbo pero bumagal nang makasalubong ang mga pulis, ipinakita niya ang tamang pag-iisip. Pagkatapos ay bigla siyang sumibat at muntik nang mabangga ang isang batang babae na biglang tumawid sa kalsada. Buti na lang at mahusay ang kanyang pagmamaneho kaya naiwasan ito. Pagka-uwi, sinabi niya sa kanyang Uncle Dumon na galing siya sa pagmimina, saka siya umakyat sa kanyang kwarto upang suriin ang bato, iniisip na baka ito na ang matagal nang hinahangad ng kanyang ina. Bigla siyang nakakita ng parang guni-guni, tinawag siya ni Dumon at tinanong kung may dala ba siyang tinapay, kaya dali-dali siyang lumabas para bumili. Samantala, isang government organization ang nakadetect ng kakaibang enerhiya sa ravine ng bundok kung saan nagmina si Sogo kaninang umaga, kaya nagpadala sila ng kapitan kasama ang mga tropa para imbestigahan ito. Tumanggap ng utos ang kapitan at nagsimulang ihanda ang diving equipment para bumaba sa malalim na kuweba. Sa oras na ito, bumibili na ng tinapay si Sogo para sa kanyang uncle at binati siya ng may-ari ng tindahan, sabay pakiusap na batiin na rin daw si Uncle Dumon. Habang pauwi siya, biglang naglabas ng kakaibang kapangyarihan ng bato sa bulsa niya, na siyang nagpasabog sa kanya palayo at dahilan kung bakit siya bumagsak sa lugar kung nasaan ang kaibigan niyang si Kaon Lanchester. Pinilit siya ni Kaon na bumangon at sumakay sa motorsiklo, sabay sabing magmaneho siya agad. Habang si Sogo ay naguguluhan, may narinig siyang tumatawag kay Kaon pero pinipilit pa rin siya nitong humandar agad at siya na rin ang pumihit ng throttle para umalis sila. Maya-maya, isang binatang nagngangalang Roman Valev ang humabol sa kanila gamit ang kotse. Tinanong nito kung bakit ayaw suotin ni Kaon ang wedding dress at bakit siya tumatakas. Sagot ni Kaon, ayaw niya ng arranged marriage na pinlano ng kanilang mga magulang. Pilit namang ipinaliwanag ni Roman na para ito sa kabutihan ng dalawang pamilya, kaya hindi mahalaga ang emosyon. Tinawanan lang ni Kaon ang mga sinabi niya at tinanong si Sogo kung sang-ayon ba ito. Biglang lumabas ang nakababatang kapatid ni Roman na si Automoto at tinanong kung si Sogo ang nasa likod ng lahat ng ito. Muli, pinahit ni Kaon ang throttle kaya lalo silang bumilis ni Sogo. Tinangka ni Roman na pabalaykan si Kaon pero hindi ito nakinig, kaya inutusan niya si Otto na ipilit si Sogo sa gilid ng kalsada. Sa huli, tumagos sila sa ulap ng singaw at naghiwalay ng daan. Biglang nahulog sina Sogo at Kaon diretso sa isang tubo at bumagsak sa isang napakalalim na butas. Nasa loob na sila ngayon ng isang kuweba at nakaramdam ng pagkakasala si Kaon dahil nadamay si Sogo sa gulo, ngunit ayaw niya itong alalahanin. Pareho nilang napagtanto na sobrang lalim ng kinabagsakan nila. Bigla na lang may dumaan na kung ano kaya't nataranta si Kaon at napayakap kay Sogo, pero agad din siyang nahiya at bumitaw. Samantala, sina Roman Valev at Automoto ay bumaba na rin sa kuweba upang hanapin ang dalawa, ngunit sila rin ngayon ay naligaw at hindi alam kung nasaan. Sinusubukan ngayong ayusin ni Sogo ang kanilang sasakyan, iniisip niyang kung maayos ito, baka makatakas sila dahil naririnig niya ang tunog ng dumadaloy na tubig, na maaaring senyales ng daanan palabas, pero iniisip ni Kaon na nagbibiro lang siya. Biglang may pinasabog ang government organization sa loob ng kuweba, dahilan ng matinding pagyanig. Ang lawa sa harap ni Sogo at Kaon ay biglang lumiwanag at tuluyang natuyo, kaya lumitaw ang isang haligi na may pulang kumikislap na kristal sa loob. Agad silang tumakbo papunta sa bato at ang batong nasa bulsa ni Sogo ay biglang nahatak papunta sa kristal. Nabiyak ang haligi at lumabas mula sa kristal ang isang babae na dahan-daang bumagsak sa mga bisig ni Sogo. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari nang biglang dumating ang mga robot ng naturang organisasyon. Nagtaka ang mga ito kung bakit may mga Monero sa loob, pero mas importante sa kanila na nakikita nilang hawak ni Sogo at Kaon ang kanilang pakay kaya agad silang umatake, dahilan para tumakas ang dalawa. Ngunit naipit sila, at laking gulat nang ang babaeng hawak ni Sogo ay biglang tumawag ng isang mecha upang harapin ang robot ng organisasyon. Sunod-sunod nitong binangga ang robot at itinapon ito.
Pagkatapos ay umatake ang mecha para sa isang finishing blow. Sa kabilang panig, napansin ng kapitan ang sitwasyon at naisip niyang tila nagiging interesante ang mga pangyayari. Sumugod papunta kina Sogo ang mecha, kaya't biglang inilabas ng kapitan ang sarili niyang robot para harapin ito at sunod-sunod na nagpaputok. Hinihimok ni Kaon si Sogo na samantalahin ang pagkakataon para tumakas, ngunit bigla na lang sinira ng mecha ang baril ng kapitan at nagsimulang habulin si Sogo. Nakabura ng hook ang kapitan at hinatak ang mecha pabalik, nagtataka kung bakit tila mas iniingatan ng mecha ang tatlong bata kaysa sa kanya. Nang tanungin ng kanyang superiors kung bakit gumagalaw ang kanilang pakay, muling tiningnan ng kapitan ang radar at nalaman niyang ang tunay na target ay ang batang babae na buhat ni Sogo. Nakawala ang mecha mula sa bakal na kawad ng kapitan at tinulak ito palayo. Bumangga ang mecha sa isang haligi kaya't nagkalat ang alikabok at usok. Ginamit nito ang kalituhan para kapitan ang paa ng kapitan at durugin ang kamera upang hindi ito makagalaw. Ngunit biglang gumuho ang kuweba, dahilan para muling mahulog sina Sogo at Kaon sa mas malalim na bahagi. Sinubukang abutin ni Sogo si Kaon at ang babae, nang biglang lumipad pababa ang mecha at sinagip silang tatlo, tinulungan silang ligtas na makalapag. Muling nakasalubong ni Sogo sina Roman Valev at Automoto. Nakahanap na ang magkapatid ng daan palabas kaya sila ang nanguna sa grupo ni Sogo. Pagbalik nila sa tindahan ni Uncle Dumon, humingi ng paumanhin si Sogo sa kanyang uncle dahil hindi siya nakabili ng tinapay, pero sinabi ng uncle na maupo na lang sila para makapagluto siya ng makakain. Isinalaysay ni Sogo kay Roman ang tungkol sa misteryosang batang babae, pero ang kwento ng isang babaeng lumabas mula sa kristal ay tila mahirap paniwalaan. Gayunpaman, sangkot ang babaeng ito sa militar kaya dapat silang mag-ingat, at kung balak nila itong isuko, kailangan muna nila itong pag-isipan ng mabuti. Pagkatapos ay inihain ni Uncle Dumon ang pagkain upang kahit papaano ay makalimutan muna nila ang problema. Biglang nagising ang babae at ginamit ang kanyang psychic powers para hilahin palapit ang plato ng mga cake. Tinanong ni Kaon Lanchester kung gusto ng babae ang kumain at inalok siya ng isang piraso. Lalo silang naging malapit at nagsimula na ang babae na gayahin ang mga kilos at salita ni Kaon. Tinanong ni Roman si Sogo kung may paraan ba upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa babae, ngunit para makapagsimula ng investigasyon, kailangan muna nilang malaman ang pangalan nito. Sa ngayon, mas mabuting hintayin na lang daw ang babae na kusang magsalita upang magkaroon sila ng mas malinaw na impormasyon. Iminungkahi ni Kaon na sa bahay muna ni Sogo tumuloy ang babae, ngunit tumutol si Roman kaya iminungkahi ni Kaon na sasama na lang siya dito at ipagpapaliban muna ang kasal nila ni Roman. Nangako si Roman na kakausapin ang kanyang mga magulang at pumayag din si Uncle Dumon kaya ito ang pansamantalang plano. Umakyat ang dalawang babae upang maligo, at biglang napansin ni Sogo ang isang kakaibang bilog na bagay sa gitna ng bahay at hindi niya alam kung kanino ito galing. Samantala, bumalik na sa headquarters ang kapitan, at kasama ang isang babaeng kasamahan ay nakita nila ang isang robot. Ayon sa general, ito ang pinakabagong henerasyon ng combat robot at nais ng general na siya ang mag-pilot nito. Pumayag siya ngunit may isang kondisyon, siya ang pipili ng mga sundalo para sa kanyang team. Sa mga oras na iyon, sinisimulang suriin ni Sogo ang isang bato upang malaman kung ano ito, ngunit bigla itong sumigaw na tila nasasaktan at nabiyak. Pagkabiyak nito ay naging isang ahas at sinabi nitong poprotektahan niya ang babaeng dinukot ng grupo ni Sogo. Inilahad nito na ang pangalan ng babae ay Philia, plano nitong mag-transform upang atakihin si Sogo ngunit kulang ito sa lakas upang gawin iyon. Biglang pumasok sina Kaon at Philia dahil ayaw daw patuyuin ni Philia ang kanyang buhok kaya tumakbo siya at hinabol ni Kaon. Inihagis ni Philia ang tuwalya kay Sogo at pumayag lamang na siya ang magpatuyo ng kanyang buhok. Hindi tanggap ng batong ahas na hinahawakan ni Sogo si Philia. Samantala, pumunta ang kapitan sa isang bilangguan upang kausapin ang isang bilanggo. Pagkaangat ng gwardya sa ulo ng preso, bigla itong dumura ng ngipin sa mukha ng gwardya at nakatakas mula sa upuan. Kumapit ito sa kisame saka biglang sumugod sa mga sundalo kaya't napaputok sila sa takot. Matapos nitong harapin ang lahat ng mga pulis,
Lumitaw ang kapitan sa kanyang likuran ngunit lumabas na magkakilala pala sila ng bilanggo at naroon siya upang ibalik ang kriminal sa kanilang team. Kinaumagahan, tinuturuan ni Kaon si Philia ng wika at ayon kay Mora, masaya si Philia sa lahat ng bagay dahil ngayon lang niya ito nararanasan. Inutusan ni Uncle Dumon si Philia na dalhan ng pagkain si Sogo at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang iangat ang pagkain papunta sa kanya, ngunit pinagsabihan siya ni Mora na huwag abusuhin ang kanyang kapangyarihan kaya nawalan siya ng konsentrasyon at nabitawan ang buong pinggan. Agad na umabot si Sogo upang saluhin ito at sa hindi inaasahan ay naglabas siya ng kapangyarihan na naging dahilan upang mag-transform si Mora pabalik sa anyong mecha mula noong una. Ayon kay Philia, ang pangalan ng ahas ay Mora, bigla nitong inagaw ang almusal ni Sogo kaya't nagalit siya at hinabol ito. Naniniwala si Mora na mas nauna pa siyang mabuhay sa mundong ito kaysa sa mga tao kaya isa siyang marangal na nilalang at may obligasyon si Sogo na igalang ito at mag-alay ng pagkain ng may respeto. Nagtapon ng wallet si Sogo kay Mora kaya't napailag ito at tuluyang nahulog sa kaldero ni Uncle Dumon na may lamang curry. Natapon ang buong sabaw kaya nagalit si Uncle at hinabol silang dalawa palabas ng bahay. Sa tingin ni Mora ay napakaliit ng dahilan ng reklamo ni Sogo para lang sa almusal, pero para kay Sogo, si Mora ang may kasalanan sa kaguluhan. Gayunman, iginiit ni Mora na si Sogo ang may sala dahil siya ang nag-activate ng kapangyarihan nito at saka isa pa, iniligtas niya ang grupo sa loob ng kuweba kaya dapat lang na magpasalamat ito. Pagkatapos nito, dinala ni Sogo at Kaon si Philia sa palengke para mamasyal at mamili. Mukhang tuwang-tuwa si Philia sa mga gamit doon, at binibili ni Kaon ang lahat ng gastuhan niya habang si Sogo ang pinapasan ng lahat. Pagkababa nila ng tren, nais ni Philia na maglaro sa fountain kaya't iniwan ni Sogo ang lahat ng dalang gamit at agad na sumugod. Matapos bumili ng iba't ibang bagay at mag-enjoy, ibinunyag ni Mora ang pagkakakilanlan ni Philia, na siya ang hininga ng planetang ito, na taglay niya ang kalikasan at buhay, at siyang nagsisiguro ng kapayapaan ng mundo. Si Mora ang tagapangalaga niya, ngunit walang nakinig sa paliwanag ni Mora. Pagkatapos nito, pumunta ang grupo sa isang panaderia upang kumain. Ang may-ari ng tindahan ay kakilala ni Sogo at inakala nitong laruan lang si Mora na gawa ni Sogo, pero sobrang talino raw nito kung kaya nitong makipagtalo sa kanya. Napansin ni Otto na masaya ang grupo pero naniniwala pa rin si Roman na maaaring nag-aalala si Kaon. Ilang sandali pa, bumili si Kaon ng dagdag na cake para kay Philia, at nang tutulan ito ni Sogo, iginiit ni Kaon na likas na mahilig talaga sa matamis ang mga babae. Biglang nabangga si Philia ng isang tao kaya't lumipad ang cake at napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan niya sa harap ng publiko. Ipinagbawal ito ni Mora at naging dahilan para tumama ang cake sa mukha ng isang binatang may suot na salamin, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy na inobserbahan ang grupo. Pag-uwi niya, agad siyang nagsimulang mag-hack sa city system na nagdulot ng kaguluhan, lahat ng ito ay para targetin si Philia dahil naaakit siya sa kapangyarihan nito. Si Captain Gus Stewart at ang lalaking kalalaya lang niyang si Pac ay naroon din sa lungsod, at napagtanto ng kapitan na ang taong nasa likod ng kaguluhan ay may kaugnayan din sa stock market crash ilang taon na ang nakalipas. Nakatakas na ngayon ang grupo ni Sogo sa isang mataas na lugar at inakalang ligtas na sila, ngunit may mga kalapit na construction robots na nahak at humahabol sa kanila. Naghiwalay ng takbo sina Sogo at Kaon, at binato ni Sogo ang mga skateboard sa mukha ng mga robot upang siya ang maging target. Hinailan niya ang mga robot palayo at natuklasan ni Philia at Kaon ang cable car kaya't pinaandar niya ito pataas. Nag-projection din siya ng sarili upang takutin si Philia. Walang magawa si Mora kung wala si Sogo, at natakot si Philia habang nakasandal sa pintuan ng cable car. Samantala, nawasak ni Sogo ang isang robot at tumakbo upang sagipin ang dalawang babae. Ngunit may isa pang lalaki na kinontrol ang isang robot at naglakad sa wire upang hanapin si Philia. Agad sumugod si Sogo at itinapon sa kanya si Mora upang ito'y ma-activate. Sumugod si Mora at sinuntok ang robot pababa na naging sanhi ng pagkasira ng cable kung kaya't silang lahat ay nahulog ng diretso. Ginamit ni Philia ang kanyang kapangyarihan upang pabagalin ang kanilang pagbagsak, habang ang lalaki ay tinamaan ng lumilipad na cable na sumire sa kalahati ng kanyang ulo bilang karmic retribution.
Pagbalik ng gabi, nakauwi na ang grupo ni Sogo habang natagpuan ng kapitan ang lalaki at nakilala siyang si Alfred, na nais nitong kunin upang isama sa kanyang team. Sa mga sumunod na araw, pinayagan si Philia na magtrabaho bilang server sa family restaurant ni Sogo, ngunit palagi niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang makaakit ng mga customer, bagay na hindi gusto ni Mora. Kinagabihan, habang masaya ang lahat, biglang namutla si Uncle Dumon matapos marinig sa balita na darating ang isang bagyo sa loob ng ilang araw, kaya nagpasya siyang isara ang tindahan kinabukasan upang maghanda. Muling nahuli si Alfred at pinilit na hanapin si Philia kung hindi ay puputulan siya. Iniisip ni Sogo na tila sira ang bagyong paparating. Bigla namang nag-ingay si Uncle sa loob ng bahay dahil nawawala ang kanyang sapatos, at tumakbo pababa si Philia na suot ito. Sinabihan siya ni Sogo na isauli ito sa uncle, ngunit ayaw pumayag si Philia. Nagtaka si Mora kung ano ba ang bagyo, kaya't ipinaliwanag ni Sogo na magiging madilim ang kalangitan at magkakaroon ng mga halimaw. Pero lumabas si uncle na may nakakatakot na mukha at sinabing mas malala pa ang totoong bagyo, may malalakas na ulan at hangin na kayang tanggalin ang bubong at may kulog na umuugong. Noon daw panahon ng ganoong bagyo niya unang nakilala ang pag-ibig ng kanyang buhay at nagsimulang magkwento, pero walang gustong makinig at isa-isa silang umalis. Sa mga oras na ito, tinulungan ni Alfred si Captain Gus Stewart na pasukin ang mga surveillance camera sa buong lungsod upang hanapin si Philia. Biglang natagpuan ni Alfred si Philia at sakto rin na siya ang pakay ng kapitan. Abala naman ang buong pamilya sa pagkukumpuni ng bubong bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Nagsimula nang magtalaga ng mga gawain si Uncle Dumon at inutusan si Philia na ipasok ang mga bungkos ng kahoy sa loob ng bahay. Nang makita niya si Uncle na humahampas ng martilyo, ginaya niya ito at binantayan ni Mora upang hindi siya gumamit ng kapangyarihan ng walang ingat. Inihagis si Mora sa tuktok ng isang kahoy na biga at pagkatapos ay bumagsak pabalik sa lupa. Nang mainip si Philia, niyaya siya ni Kaon na mamitis ng gulay sa hardin. Ginamit ng bata ang kanyang kapangyarihan para bunutin ang buong tanim sa hardin ng sabay-sabay at pinaikot ito sa ere. Habang sila'y nagkukumpuni, biglang dumating ang kapatid na babae ng tindera ng tinapay upang hanapin sila. Pagkakita sa kanilang dalawa na abala sa pag-aayos ng bahay, iniwan na lang niya ang tinapay sa loob at sinabihan si Uncle na pumunta sa tindahan niya mamaya upang suriin ang isang bagay. Biglang dumating ang magkapatid na Valev, sina Roman at Otto, kasama ang isang robot upang tumulong, ngunit nagtaka si Sogo kung bakit may kasamang baka at sinabi nilang ito ay para katayin. Buong oras na nakatingin lang si Alfred kay Philia kaya't nandidiri si Pac sa kanya. Sinunod ni Roman ang utos ng kapatid at inactivate ang robot ngunit nagka-malfunction agad kaya napilitan si Mora na mag-transform upang pigilan ito. Pareho silang naitulak ng inertia at nasira ang isang bahagi ng tindahan. Buti na lang at bago maggabi ay natapos din nila ang pagkukumpuni. Nag-aya ang lahat para mag-party, sinubukan ni Roman yayain si Kaon pero tumanggi ito dahil gusto niya ng vegetarian na pagkain. Patuloy sa palihim na pagkain si Philia, at bagamat nagseselos pa rin si Kaon kay Sogo dahil tila kaya nitong gawin ang gusto niya, naaawa rin siya dahil hindi ito naka-attend sa fruit festival na ginawa ni Philia noong hapon. Gusto ng lahat na makita iyon kaya pinaakyat ni Philia ang apoy mula sa grill at ginawang fireworks. Pinipigilan ito ni Mora ngunit sobra ang pagpigil kaya sa huli ay nagutom siya. Kinaumagahan, kailangan nang pumasok sa school sina Kaon at Sogo kaya naiwan si Philia sa bahay. Hindi niya gusto ito pero kailangan, nagalit siya at gumamit ng kapangyarihan, ngunit pinigilan siya ni Mora. Sa inis, inihagis niya ito at hindi sinasadyang nabasag ang salamin. Napilitan si Uncle Dumon na ayusin ito at sinamantala ang pagkakataon upang palakasin pa ang tindahan laban sa paparating na bagyo. Lumabas muna si Uncle Dumon at iniwan si Philia upang bantayan ang bahay. Samantala, si Sogo na sumilong sa ilalim ng tulay kasama si Kaon upang magtago mula sa ulan ay nakatanggap ng balitang kanselado ang klase. Nagplano silang maghintay muna hanggang hamupa ang ulan bago umuwi, ngunit sa mga sandaling iyon ay dumating na sa bahay sina Captain Gus Stewart at Pac upang hulihin si Philia. Winasak ni Pac ang buong shop bago nila ito madalang palayo.
Nakararamdam ng kaba si Sogo kaya't dali-dali siyang tumakbo pauwi kahit basa sa ulan, at habang naglalakad siya, nadaanan niya ang kotse kung saan lulan si Philia ngunit hindi niya ito namukan. Pagdating niya sa shop, nakita niyang wasak na ang buong paligid at si Philia ay wala na roon. Kapapasok lamang muli ni Mora na wala ring nagawa upang protektahan si Philia. Ipinaalam ni Mora na may 2 taong dumating at kinuha si Philia, at alam ni Sogo na hindi pa sila maaaring nakakalayo. Sa ibang lugar, nilapitan ni Alfred si Philia at gusto niya itong pakainin, ngunit tumanggi si Philia at iginiit na gusto niyang makita si Sogo. Inakala ni Alfred na si Sogo ang may kagagawa ng nangyari sa ulo niya kaya't hindi niya ito mapapatawad kailanman. Patuloy pa ring tumatakbo si Sogo sa gitna ng ulan habang si Mora ay naramdaman ang presensya ni Philia at ginabayan siya. Napansin ng grupo ng kapitan na may papalapit at tiyak nilang si Sogo iyon. Pagbalik ni Kaon, nadatnan niyang wasak na ang buong shop. Samantala, dumating ang boss ng kapitan sa finance committee upang itanong kung bakit kailangang hulihin si Philia. Naniniwala ang taong ito na ang kapangyarihan ni Philia ay may kakayahang baguhin ang buong mundo. Narating na ngayon ni Sogo ang bangin sa bundok at sinabi ni Mora na si Philia ay nasa kaloob-looban pa. Kinailangan niyang pumasok at saka lang napagtanto ng grupo ng kapitan ang kanyang presensya. Naalala ng kapitan na si Sogo ang lalaking lumitaw sa kuweba noong araw na iyon. Nilapitan ni Sogo ang armored vehicle ng kapitan ngunit pinaputokan siya ni Pak. Tinawag ni Philia ang pangalan ni Sogo ngunit walang narinig. Patuloy sa pag-iwas si Sogo ngunit hindi niya nalusutan lahat ng bala, at tinamaan pa ang kanyang surfboard. Hinarang siya ni Mora sa daan, nang makita ng kapitan na lumantad na ang kalaban, inilabas niya ang kanyang sandata. Sa hindi malamang dahilan, nawalan ng isang braso si Mora kaya't mas mahina na siya kaysa noong nakaraang laban. Nakaakyat si Sogo sa barko ngunit inambush siya ni Pak na nandoon na at naghihintay. Nahuli siya at si Mora sa labas ay natalo rin at bumalik sa maliit nitong anyo. Labis na nabigo ang kapitan na makatakas ang kalaban. Binugbog si Sogo at itinapon sa isang kwarto upang ikulong. Samantala, papalapit na ang eroplanong susando kay Philia. Walang magawa si Sogo kundi tawagin si Philia. Narinig siya ng dalaga at tinawag din siya pabalik. Pagtingala niya sa bentilasyon, nakita niya si Mora na muling nagpakita. Tumalon ito pababa at ginawang espada ang buntot nito upang sirain ang pinto at matulungan siyang makatakas. Nabuksan din ang pinto ni Philia. Ngunit si Pak ang nagbukas nito upang dalhin siya palabas para sa handover, subalit paglapit nila sa pinto, narinig nila na hindi pa makalapag ang eroplano. Agad na humabol si Sogo sa kanila, at habang paakyat siya, tinutukan siya ni Pak ng kutsilyo. Ginamit ni Philia ang kanyang kapangyarihan upang magdulot ng kaguluhan. Dumating si Mora at nagpaputok ng lubid upang mahaila palayo ang kamay ni Pak. Sinuntok ni Pak si Philia, sumugod si Mora at agad na inactivate ni Sogo ang transformation. Nagbago ang transformation ni Mora at ngayon ay mas kahanga-hanga ang itsura niya. Nang makita ng kapitan ang bagong anyo ng kalaban, agad siyang tumakbo papunta sa robot upang paandarin ito. Pinaboost niya ng 5 beses ang bilis ng robot at nagpaputok muna ng ilang ulit bago tumigil at sumabak sa labanan. Nagpang-abot sila at nagsuntukan. Ngunit mukhang natatalo si Mora sa laban kaya't inilabas niya ang kanyang baril, lumipad pataas, at nagpaulan ng bala. Hindi ito nagustuhan ng kapitan kaya't inilabas din niya ang kanyang baril at gumanti ng putok. Nais sanang tumakbo ni Sogo papunta kay Philia ngunit hinarang siya ni Pak. Inilabas ni Pak ang isang robot upang tiyaking mapapatay niya si Sogo. Hindi makalipad ang kapitan upang makaganti kaya't napilitan siyang magtago muna sa likod ng bato bilang pansamantalang taguan. Naalala niya ang kanyang mga karanasan sa digmaan bago niya tinaas ang kanyang baril at basta na lamang nagpaputok. Sa kabutihang palad, may isang tama siyang nakuha kaya't nabuhayan siya ng loob at lumabas upang umatake, ngunit agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na bala mula kay Mora. Tinamaan siya ng buong sunod-sunod na putok at wala siyang nagawa kundi tiisin ito dahil wala siyang matakbuhan. Sa mga oras na ito, muntik nang bugbugin si Sogo ngunit pinalaki ni Philia ang kanyang energy ball at pinapanta ito kay Sogo upang mailigtas siya. Dinala siya ni Philia palayo at sumunod si Mora sa ere.
Ang tatlo ay lamandang sa isang lugar na medyo malayo sa dating pinaglabanan. Napagtanto ni Philia na nasobrahan siya sa paggamit ng kapangyarihan at tiyak na pagagalitan siya ni Mora. Ngunit napansin nilang lumaki na si Philia, hindi na siya isang maliit na bata kundi isa ng dalagang babae. Pagbalik nila, ikinwento ni Philia sa grupo kung paano nila ni Mora nakita ang isang shrine, kaya't nagpa siya si Sogo na pumunta roon upang alamin ang tungkol kay Philia. Gusto ring sumama ni Kaon ngunit hindi pumayag si Roman dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Kaon, ngunit hindi niya ito matanggap dahil buhay niya iyon. Upang maiwasan ang pagtatalo, pinatali ni Sogo kay Mora ang dalawa gamit ang lubid at umalis kasama ang dalawang babae. Sa kanilang biyahe, inisip ni Kaon na baka ang simpleng pagpunta roon ay makapagpabalik kay Philia sa dati niyang anyo, ngunit hindi sigurado si Mora. Ayon kay Mora, ang tanging uri ng tubig na makagagamot kay Philia ay matatagpuan lamang sa templong iyon. Nakaramdam ng gutom si Philia kaya't naisip ni Sogo na baka dahil lumaki na ang katawan nito kaya't mas mabilis siyang nagugutom. Medyo natuwa si Sogo sa bagong anyo ni Philia kaya't inisip ni Mora na tinitingnan niya ang kanyang master na may malahayop na pagnanasa. Nang malapit na sila sa nayon, nagpa siya silang tumigil upang kumain. Pagdating nila roon, nakita ng tatlo ang isang kasalan kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Samantala, si Uncle Dumon ay kakabili lamang ng tinapay at habang papasok siya sa tindahan, nakarinig siya ng kakaibang tunog kaya't iniwan niya ang tinapay sa labas. Pumasok siya upang silipin at nakita niyang nakatali roon ang magkapatid na Roman at Otto. Ipinabatid sa kanya na ginapos sila ng grupo ni Sogo at nagtungo sa shrine. Agad siyang tumawag sa bahay upang maghanda ng mga robot na maghahabol sa kanila. Samantala, napansin ng Finance Committee na nakalabas na ng lungsod si Philia kaya't agad silang tumawag sa military. Kaagad nilang natukoy kung saan titigil si Philia at nagpadala sila ng mga tao upang siya'y hulihin. Samantala, naglalakad ang grupo ni Sogo sa likod ng prosesyon ng kasal ng biruin ni Sogo si Kaon tungkol sa hindi pa niya pagsusuot ng wedding dress. Dahil masyadong malapit si Sogo, nagulat si Kaon at biglang bumilis ng lakad, nauna pa sa prosesyon at naging dahilan upang matapilok ang batang babae na tagapaghagis ng bulaklak. Dahil siya ang nakagulo, agad na lumapit si Sogo upang pumalit. Pagdating nila sa venue, humingi ng paumanhin ang bride sa abala ngunit sinabi ni Sogo na siya ang may kasalanan. Nais ng flower girl na may ganap na pumalit sa kanya dahil karaniwan daw na ang magka-partner sa flower bearing ay nagiging mas malapit, at may ilan pa nga na nauuwi sa kasalan. Nag-alinlangan si Kaon dahil magmumukha silang magkasintahan, ngunit sinabi ni Sogo na magkaibigan lang naman sila kaya walang dapat ipag-alala. Ngunit takot pa rin si Kaon at pakiramdam niya ay hindi niya kayang gampanan ang responsibilidad, kaya't iminungkahi ni Sogo na si Philia na lang ang pumalit. Hindi rin sumang-ayon si Kaon dahil isa itong wedding ceremony at baka magkamali si Philia, ngunit sinabi ng iba na gagabayan naman siya kaya dapat siyang mag-relax. Samantala, papalapit na ang mga sundalo at determinado silang hindi hayaang makuha ng kapitan ang lahat ng credit, ngunit papunta rin siya roon upang malaman kung bakit labis na nais ng matandang lalaki mula sa Finance Committee na makuha si Philia. Habang nag-iisa si Kaon, malungkot siyang nakaupo at iniisip ang sarili. Dumating si Sogo upang kausapin siya ngunit iniisip ni Kaon na baka mas gusto ni Sogo si Philia kaysa sa kanya kaya lumayo siya. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya sa sarili. Samantala, nagpalit na ng damit si Philia at gustong malaman kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig. Tinuruan siya ng bride ng ilang bagay tungkol sa love. Biglang dumating ang mga tauhan mula sa administrative department upang hulihin si Philia. Nais nila ng pakikipagtulungan mula sa lahat upang walang masaktan. Sumugod sila diretso sa kinaroroonan ni Philia, ngunit ginamit ni Kaon ang fire extinguisher upang takpan ang paningin nila at matulungan si Philia na makatakas. Pina-transform ni Sogo si Mora upang ilihis ang atensyon ng ilan sa mga kalaban at sabay nilang balak hulihin sina Mora at Philia. Habang nahihirapan si Mora sa isang panig, dinala ni Kaon si Philia sa isang bodega upang magtago. Gusto niyang magpalit ng damit upang makabuo ng oras, na labis na nakaantig kay Philia at ipinahayag nito ang kanyang pagmamahal kay Kaon.
Habang nagpapalitan sila ng damdamin ay bigla silang natuklasan. Nahuli si Philia kaya't gustong tumulong ni Mora ngunit pinigilan siya ng commander. Sinubukang iligtas ni Kaon si Philia ngunit nakatakdang atakihin na rin siya ng commander nang biglang dumating si Roman kasama ang kanyang kapatid at ang kanilang robot upang iligtas ang kanyang magiging bride. Nagpaputok siya ngunit natakot si Kaon na tamaan si Philia kaya inilabas ni Roman ang 1 metrong haba na sandata at sumugod sa laban, matagumpay na nailigtas si Philia. Pagkatapos ng pagligtas, dumating si Mora upang kunin ang dalawa, sabay gumanti ng putok at agad na pinabagsak ang dalawang kalaban sa isang atake. Ang long-range attack ni Mora ay hindi inasahan ng commander kaya't napilitan siyang umatras upang maiwasan ang matinding pagkalugi. Matagumpay na naipagtanggol ng grupo ang kasal kaya't naipagpatuloy ito. Nang mabalitaan ng kapitan ang kabiguan ng advance team, pansamantala niyang ipinagpaliban ang anumang aksyon. Muli nang nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, at habang sila'y naglalakad, hindi na alam ni Kaon kung kailan sila makararating. Sa mga sandaling ito ay si Sogo ang nagmamaneho, at ayon kay Mora, ang templong hinahanap nila ay nasa kabila na lamang ng susunod na bundok. Gusto ni Roman na pabilisin pa ang takbo, ngunit dahil sa kanya ang sasakyan, alam niya ang limitasyon ng makina nito, lalo pat may hinahatak silang malaking metal na bagay kaya imposibleng pabilisin pa ito. Nagtanong si Kaon kung bakit sila sumama, at sagot ni Roman, sumama siya para iligtas ang kanyang bride dahil malalim ang kanyang nararamdaman. Bigla na lang tinamaan si Mora sa ulo ng ilang itim na bagay kaya nahulog ito at napilitan si Sogo na pumihit bigla, dahilan upang madulas ang sasakyan at madala pa ito ng inertia ng robot. Gayunpaman, napansin ni Mora na malapit na sila sa templo. Nang huminto sila upang magpahinga, nauhaw si Roman at inutusan si Otto na kumuha ng tubig, pero bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa tindera ng tinapay. Paulit-ulit siyang nagsusubo ng pera sa makina ngunit parang walang epekto dahil, inuubos, daw ito ng makina, kaya gusto niyang makausap si Sogo. Ibinigay ni Roman ang telepono sa kanya at bumalik sa pag-inom ng tubig. Ngunit nawawala na ang bote, ubos na pala at ininom lahat ni Mora. Labis ang galit ni Roman ngunit biglang nakahanap si Philia ng bukal kaya't sabay-sabay silang uminom. Si Roman ay nagsiksik pa sa gitna upang makainom habang pinagmamasdan ang lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang nakakita si Philia ng paru-paro at nagsimulang makakita ng mga kakaibang imahe sa kanyang isipan, ngunit nang tanungin ni Sogo, sinabi niyang wala lang iyon. Samantala, inalala ni Uncle Dumon ang panahon noong nasa military pa siya. Noon, sugatan ng kapitan at napapalibutan ng mga kalaban. Kahit na lumaban siya, masyado pa rin silang marami kaya napilitan siyang maghagis ng granada upang makabuo ng daan at makapagsulong, lahat ay para mailigtas si Captain Gus Stewart. Pareho silang nakadama ng tiwala sa isa't isa at naniniwalang habang magkasama sila, makakakita sila ng maraming makabuluhang bagay. Iniisip pa rin nila ang araw na iyon ngayon, ngunit biglang nakatanggap ng mensahe ang kapitan mula sa kanyang especially iya, isang gabay sa landas na dapat niyang tahakin. Nagtataka si Pak kung maaasahan ba ang daang iyon, pero buo ang tiwala ng kapitan sa kanyang especially iya kaya't napilitan si Pak na sumunod sa kanyang utos. Samantala, biglang nasuran ng makina ang sasakyan ni Sogo habang nasa gitna ng daan. Palubog na ang araw kaya nagpa siya silang magpahinga roon. Pagkatapos maglagay ng campfire, biglang dumating si Roman na may dalang maraming kabute at nais niyang ipakita ang kanyang galing sa pagluluto, ngunit matapos niyang lutuin ito at tikman, natawa siya na parang baliw kaya't sinuri ni Sogo at laking gulat niya, lason pala ang lahat ng kabute. Samantala, dumating ang superior ng kapitan sa konseho upang hingin ang kanilang opinyon tungkol sa propesor sa finance department na dahan-dahan nang kumikilos lampas sa kanyang awtoridad. Habang inaayos ni Sogo ang sasakyan, lumapit si Philia upang kausapin siya. Napansin niyang nahihirapan si Philia na makatulog at alam niyang kinakabahan ito, pareho lang sila ng nararamdaman. Labis ang kanyang pag-aalala na baka may masamang mangyari sa hinaharap, ngunit naisip niyang hindi siya nag-iisa at kasama niya ang lahat upang tumulong. Nangako siya kay Philia na magiging maayos ang lahat at sila ang magpoprotekta sa kanya. Biglang naglakad sa panaginip si Roman kaya't tinapos na ni Sogo ang pagkukumpuni upang makatulog kasama si Philia.
Nagpasalamat si Philia kay Sogo sa kanyang mga salitang nagbibigay ng lakas ng loob at nagpas siyang magtiwala sa lahat. Ngunit biglang may nakita siyang nagniningning na paru-paro at sinundan ito. Sumunod din si Sogo upang tingnan, ngunit sa kasamaang palad ay naroon si Pak na may dalang robot upang harapin sila. Kinailangan ni Sogo na tawagin si Mora upang lumaban sa kanyang lugar at tulungan si Philia na makatakas dahil nasa makipot silang lugar na hindi pabor sa laban, at may baril si Pak. Dehado si Mora dahil hindi siya makalipad sa ganitong espasyo at nagagamit lang ang kanyang mga pakpak bilang panangga. Ginaising naman ni Kaon si Roman dahil may kakaibang nangyari. Akala ni Pak ay panalo na siya, ngunit biglang nakawala si Mora at sunod-sunod na sinuntok ito sa mukha. Ngunit agad ding hinarang ni Captain Gus Stewart si Mora at sinipa ito palayo. Inutusan ng kapitan si Pak na hanapin sina Sogo at Philia habang siya na raw ang bahala kay Mora. Gusto sanang habulin ni Mora ang dalawa ngunit hinamon siya ng kapitan na labanan muna siya. Ngayong pagkakataon, may drill na sandata ang kapitan dahil kabisado na niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Mora. Halos hindi makaganti si Mora at tuloy-tuloy lang itong napapaatras. Samantala, natunton na ni Pak ang kinaroroonan ni Philia at Sogo at nang masukol na sila, dumating sina Roman at ang dalawa niyang kaibigan sakay ng robot at agad na nagpaputok kay Pak. Handa si Roman na lumaban kahit mas mahina ang kanilang teknolohiya, basta't matulungan lamang sina Sogo at Philia na makatakas. Samantala, naitaboy na ni Mora ang drill ng kapitan, ngunit tinanggap lang ito ng kapitan bilang hamon at gusto niyang makita kung paano lalaban si Mora. Matapos ang ilang sandaling putukan, nairita si Pak at inilabas ang kanyang kutsilyo para sa close combat. Tumakbo si Sogo patungo sa ilog ngunit dumating si Alfred sakay ng robot upang hanapin sila. Mula't simula ay ang pagkuha lamang kay Philia ang gusto niya. Sa mga oras na ito, tuluyan nang natalo si Mora ng kapitan, at tinanong siya nito kung galit ba siya sa kanya o sa sarili niyang pagiging walang magawa. Sina Sogo at Philia ngayon ay naipit na ngunit biglang lumipad ang robot ni Roman at naging sanhi upang malaglag sa tubig sina Sogo at Philia. Nang maunawaan ni Mora ang sitwasyon, agad nitong pinalaya ang sarili at lumipad pababa para sundan sila. Tinawagan ng kapitan si Alfred ngunit nakita niyang nawawala ito sa sarili kaya't alam niyang hindi na siya maaasahan sa ngayon. Samantala, dumating na ang assistant upang ipaalam sa propesor na nais siyang ipatawag ng konseho base sa rekomendasyon ng superior ng kapitan. Habang nag-uusap sina Uncle Dumon at ang tindera ng tinapay, naikwento nitong si ina ni Sogo ang unang pumuri sa kanyang galing sa paggawa ng kape. Noon, nawalan siya ng tiwala sa kanyang mga kamay na minsang nakasakit ng ibang tao, ngunit nang malaman niyang kaya ng mga ito lumikha ng isang bagay na maganda, napagpasyahan niyang magtayo ng tindahan. Ibinunyag niya na si ina ni Sogo ay naglaho upang itago ang isang mahalagang lihim kaya iniwan si Sogo sa kanya. Pinilit niya palagi na protektahan si Sogo sa abot ng kanyang makakaya, ngunit bigla niyang inilabas ang baril at tinutok ito sa mukha ng tindera ng tinapay dahil alam niyang siya ang especially iya na madalas kino-contact ng kapitan para sa impormasyon. Noon pa man ay tinatanong niya ito tungkol sa kinaroroonan ni Sogo. Kagigising lang ni Sogo at nakita niyang malapit lang ang kanyang mga kaibigan. Tinawag niya sina Kaon at ang iba pa upang magising, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan sila, at nawawala sina Philia at Mora. Agad na tumakbo ang grupo upang hanapin sina Philia at Mora, at biglang nakita nila si Philia sa gitna ng lawa na masayang naglalaro kasama ang mga paru-paro. Hindi niya rin alam kung nasaan sila, pagkatapos ay nakita ni Philia si Mora malapit sa kanya, kaya't pinulot niya ito upang ipasa ang kanyang kapangyarihan dito. Bigla siyang nabalot ng isang sinag ng liwanag, at ang liwanag na iyon ay naging isang maliwanag na bilog sa langit. Ipinabatid ni Mora na unti-unti nang nag-o-overload ang kapangyarihan ni Philia at malapit na itong sumabog, ngunit ang magandang balita ay malapit na rin sila sa templo na makakagamot kay Philia. Lumapit si Sogo upang suportahan si Philia at sinabihan siyang maghintay lang ng kaunti dahil malapit na sila sa templo. Ngunit kailangan nilang makahanap ng paraan upang makarating doon, at hindi nila alam kung anong daan ang tatahakin. Iminungkahi ni Roman na dumaan sa ilog,
ngunit sinabi ni Otto na hindi kaya ng robot na lumutang sa tubig kaya't ang tanging opsyon ay gumawa ng balsang susundan ang agos ng ilog. Agad silang nagsimulang gumawa ng bolsa upang makarating sa templo. Pumunta sina Otto at Roman upang maghanap ng kahoy at nang makalakam sila ng sapat, biglang dumating sina Kaon at Philia na may dalang kabute at sinubukang pilitin si Mora na kainin ito. Pero sobrang ayaw ni Mora sa kabute kaya't dali-daling tumakbo ito palayo. Habang tumatakbo, naamoy nito ang isang masarap na aroma at nang sinundan ng amoy, nakita nito ang isang palayok ng curry. Dumating ang buong grupo upang tingnan at napansin nila na pamilyar ang amoy ng curry na iyon. Lumitaw si Uncle Dumon at inamin niyang sinundan niya ang grupo hanggang dito. Alam niyang siguradong gutom na ang lahat sa puntong iyon. Samantala, nakatanggap ng mga supply ang kapitan at na-upgrade ang kanilang mga robot upang makalipad. Si Alfred ay sinubukang kontaken ng especially iya ngunit wala na ang reaksyon ng tindera ng tinapay dahil sa kung anong ginawa ni Uncle Dumon. Habang namumulot si Uncle Dumon ng mga sangkap para sa lulutuing pagkain ng grupo, naalala niya ang kanyang panahon sa military at ang pagkakaibigan nila ng propesor. Hiningi ng propesor kay Uncle Dumon na protektahan ang ina ni Sogo dahil nakadiskubre ito ng isang hypothesis tungkol sa isang makapangyarihang enerhiya na maaaring makapagbago sa mundo. Labis ang kagustuhan ng propesor na makalikha ng isang bagay na may kakayahang baguhin ang mundo, kaya kahit hypothesis pa lang ito ay gusto pa rin niyang suportahan ang ina ni Sogo sa pagdevelop nito. Handang maging katuwang ni Uncle Dumon sa gawaing ito. Magkasama nilang nilapitan ng ina ni Sogo at kahit na kailangan niyang magtrabaho habang inaalagaan ang anak, nagawa pa rin niyang may sigawa ang pananaliksik ng maayos. Samantala, natapos na nina Sogo ang paggawa ng bolsa at naghahanda na silang umalis kasama ang grupo, ngunit pinayuhan sila ni Uncle Dumon na huwag nang tumuloy dahil ang sundalong sumusunod sa kanila ay tiyak na magdadala sa kanilang kapahamakan. Alam na ito ni Sogo. Ngunit determinado pa rin siyang protektahan si Philia kahit kapalit ang sarili niyang buhay, at hindi na iyon iniintindi ng kanyang uncle. Napilitan si Uncle Dumon na suntukin siya upang ipaintindi ang katotohanan. Para sa kanya, pinapahamak lang ni Sogo ang kanyang mga kaibigan para sa pansariling kagustuhan. Kailan pa ba siya matauhan, kapag huli na ang lahat? Namatay rin ang kanyang ina dahil sa sarili nitong kagustuhan. Napakabilis mawala ng buhay ng tao at kapag nawala na ito, kahit gaano pa katindi ang iyak o pagsusumikap, hindi na ito maibabalik. Dahil sa mga sinabi ng kanyang uncle, napaisip si Sogo at pansamantalang lumayo. Nang gabing iyon, lumapit si Roman kay Philia upang makipag-usap. Sa maikling panahon, tunay na inalagaan ni Uncle Dumon si Sogo at mahalaga rin sa kanya ang lahat. Ngunit ngayon ay inilalagay na nila sa panganib ang kanilang mga buhay para lamang kay Philia. Lumayo si Sogo sa isang sulok upang magnilay. Naalala ni Uncle Dumon ang nakaraan, nang likhain ng ina ni Sogo ang isang uri ng enerhiya na maaaring pumalit sa kasalukuyang pinagkukunan, ngunit may mga puwersang tumutol dito kaya't inatasan siya ng pamahalaan na harapin ang mga iyon. Habang wala siya, may pumasok sa silid pananaliksik ng ina ni Sogo upang nakawin ang mga resulta ng kanyang imbensyon. Pagkatapos ng misyon, nadiskubre ni Uncle Dumon na sinalakay ang laboratorio ng ina ni Sogo. Kalaunan ay sumabog ang buong silid at nasawi ang ina ni Sogo habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang pananaliksik. Masyado pang bata noon si Sogo para maunawaan ang lahat kaya't inampun siya ni Dumon. Hindi nagtagal, nahanap ng uncle ang taong nagnakaw ng imbensyon ng ina ni Sogo at binaril ito hanggang sa maubos ang laman ng magazine bilang paglalabas ng kanyang galit. Sa kasalukuyan, naglalabas ng saloobin si Sogo kay Mora. Ayaw niyang iwan si Philia, ngunit hindi rin mali ang sinabi ni Uncle Dumon, na mas mabibigat pang panganib ang kakaharapin nila. Nagpasya si Sogo na hayaan ng iba na bumalik habang siya at si Mora ang magdadala kay Philia sa shrine. Dati galit sa isa't isa sina Mora at Sogo, ngunit ngayon, para sa iisang layunin, ang protektahan si Philia, naging maayos na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pareho silang nakikitang kakaiba ang isa't isa, at nagpasya si Mora na sabihin ang isang mahalagang bagay kay Sogo. Ipinakita ni Mora ang ilang larawan ng pinanggagalingan ng enerhiya mula sa kalawakan, mga enerhiyang naging kristal sa Earth at lumikha kina Philia at Mora.
Si Philia ang kumakatawan sa mismong planeta, at si Mora ang tagapangalaga niya. Bawat planetang may buhay ay may kanya-kanyang Philia at Mora. Dahil sa labis na paggamit ni Philia ng kapangyarihan, unti-unti siyang hihina at maaaring tuluyang maglaho. Kaya't kinakailangan nilang makarating sa templo upang maibalik ang lakas ni Philia, dahil nais din ni Sogo na siya ay protektahan. Habang nangyayari ito, palihim na nakapasok si Uncle Dumon sa barko ng kapitan at nakaharap ang kanyang dating kaibigan. Nais niyang kunin ang isang mahalagang card, ngunit galit sa kanya ang kapitan dahil iniwan siya nito sa mundong puno ng panlilinlang. Para sa kapitan, si Dumon ang pinakamalakas na mandirigmang nakilala niya, ngunit para kay Dumon, ang dating siya ay matagal nang patay, sa ngayon, isa na lamang siyang ordinaryong tao na pilit pinoprotektahan ang kanyang pamangkin, at pagkatapos ay bigla siyang naglaho. Sa mga oras ding iyon, hindi makatulog si Philia at tinawag ni Sogo upang umalis na. Nagpasya na rin si Philia na iwan ang lahat sapagkat ayaw niyang madamay pa sila sa panganib. Kaya't silang tatlo ay tahimik na umalis habang natutulog pa ang iba upang walang makapigil o makasama. Noon, madalas na dinadalaw ni Sogo ang puntod ng kanyang ina upang umiyak. Laging sama-sama si Uncle Dumon dala ang curry na gusto ni Sogo para kumbinsihin siyang umuwi, ngunit tumatanggi si Sogo dahil gusto niya lang ang curry na gawa mismo ng kanyang ina. Kinaumagahan, galit pa rin si Sogo sa kanyang uncle dahil sa pagiging malamig nito. Inakala ni Philia na si Dumon ay ama ni Sogo, kaya't ipinaliwanag niyang kaibigan lang ito ng kanyang ina. Nang unang ampunin siya ng uncle, wala itong alam sa pagluluto o paglalaba, lahat ay palpak, at ang curry na ginagawa nito ay malayo sa curry ng kanyang ina. Pero kahit ganoon, patuloy siyang nagsumikap sa paggawa ng curry na halos kapareho ng luto ng ina ni Sogo, para lang mapasaya siya. Samantala, umalis na rin sa Bolza ang grupo ni Nakaon dahil alam nilang pinili na ni Sogo na samahan si Philia, kaya't kailangan niyang akuin ang lahat ng kahihinatnan, tagumpay man o kabiguan. Pagkatapos ng pagtatalo nila ni Dumon, hindi sigurado si Roman kung babalik pa si Sogo sa tindahan. Samantala, ginamit ng uncle ang card ng kapitan upang makapasok sa isang military base, ngunit agad na na-block ang card kaya't napilitan siyang bumunot ng baril at barilin ang gwardyang nakaharang, diretsyong tinamaan sa ulo. Dumating ang mga sundalo kaya't napilitan si Dumon na patumbahin silang lahat upang makapasok. Matagumpay niyang nabuksan ang pinto ngunit dahil sa isang pagkukulang sa pag-iingat, tinamaan siya ng bala. Alam na ngayon ni Sogo na magiging mahirap na ang pagdaan nila dahil pinalibutan na ng mga sundalo mula sa wedding incident noon ang lugar sa unahan, ngunit hindi siya susuko at dadalhin pa rin si Philia sa shrine kahit ano pa ang mangyari. Nais ni Philia na ay pangako ni Sogo na ibabalik ang notebook kay Uncle Dumon at magpapatawad sila sa isa't isa pagbalik. Bigla silang nadiskubre ng mga kalabang eroplano kaya't agad na lumabas si Mora at nag-transform upang lumaban. Narinig ng mga kaaway na dalawang bata lang at isang robot ang kalaban kaya't nagpadala sila ng buong puwersa upang sugpuin sila. Habang sinusubukang sundan ni Sogo at Philia ang daanan sa bundok upang makatakas, muli silang nadiskubre ng isang eroplano kaya't agad rumispan si Mora upang iligtas sila. Nasira ni Mora ang eroplano at pinabagsak ito, dahilan upang gamitin na ng kaaway ang mga anti-aircraft guns upang tuluyang pabagsakin si Mora. Samantala, nagpasya na si Roman na tulungan si Sogo. Hindi ito maintindihan ni Otto, kung iniwan sila ni Sogo, bakit pa nila tutulungan? Pero para kay Roman, ganyan talaga si Sogo, kailangan niya ng suntok para matauhan. Ngayon, pilit na gumapang si Uncle Dumon upang hanapin ang kanyang kaibigang propesor ngunit wala ito roon, kaya't sinabi niya sa sekretarya na iparating ang mensahe, magkikita sila ng propesor sa sementeryo kung saan nakalibing ang ina ni Sogo. Sa kasalukuyan, naipit na sina Sogo at Philia, at si Mora ay lumilipad sa himpapawid habang binobomba ng mga kalabang missile. Bagamat naiwasan niya ang unang bugso, nagpakawala muli ng panibagong bala ang kalaban kaya't ginamit ito ni Mora upang itumbak pabalik sa kanila. Sumugod din si Mora upang harapin ang commander ngunit ang kapitan mismo ang dumating. Sa halip na si Philia ang targetin, gusto ng kapitan na hanapin si Uncle Dumon. Sa sementeryo, dumating na si Dumon upang dalawin ang puntod ng ina ni Sogo.
Sinabi niyang tinawagan na niya ang kanyang kaibigang propesor at pinakiusapan itong gawin ang tanging bagay na siya lang ang makakagawa, ang pabayaan ang grupo ni Sogo. Talagang gustong labanan ng kapitan si Mora, ngunit mas mahalaga sa kanya ngayon na makita si Sogo. Nang marinig ito, nagpa siya si Sogo na lumantad upang makaagaw ng atensyon, habang si Philia naman ay makakatakas papunta sa shrine. Habang pinipigilan ni Mora ang kapitan na habulin si Sogo, biglang inambush si Mora ni Pac. Mula sa likuran, itinapon ni Alfred ang isang baril sa kapitan upang direktang iputok kay Mora. Naniniwala siyang bagamat hindi patas ang pagdagsa laban kay Mora, itinuro sa kanya ni Dumon na sa larangan ng digmaan, ang tagumpay lang ang mahalaga. Walang nagawa si Mora upang makaiwas kaya't pinaputokan siya ng kapitan, na naging sanhi ng matinding pinsala. Nahuli na rin ni Pac si Philia, kaya't binigyan ng kapitan si Sogo ng isang pagkakataon, isuko si Uncle Dumon at pakakawalan niya sina Philia at Sogo. Ibinunyag ng kapitan na si Dumon ay kanyang naging guro noon at sa kasalukuyan ay sinusubukang pasukin ang Administrative Bureau. Sa kabilang dako, naaalala ni Uncle Dumon ang magagandang alaala niya kasama si Sogo habang kinakausap ang ina nito. Ito ang unang pagkakataon na nagtalo sila ni Sogo, at natatakot siya na kamuhiin siya ng bata. Lubha siyang natatakot na mapuot sa kanya si Sogo dahil mahal na mahal niya ito. Para sa kapitan, si Dumon noon ay parang malamig at matalim na espada, ngunit napansin niyang tila pinahina ito ni Sogo. Para naman kay Sogo, hindi hamina si Dumon, naging mas mabait lang ito kaysa dati, at dahil dito'y nagalit ang kapitan at agad na nagpaputok ng baril, pero dumating ang mga kaibigan ni Sogo sa tamang oras upang iligtas siya. Naghagis si Roman ng mga smoke bomb upang takpan ang paningin, habang si Alfred ay nataranta nang hindi na niya makita si Philia, kaya't nagwala siya na naging dahilan upang mabitawan si Philia at nasagip ito ni Kaon na nagmamaneho ng sasakyan. Agad namang tumakbo si Sogo papunta kay Mora at sinubukang gisingin ito, ngunit bigla siyang nahulog sa butas ng bala sa katawan ni Mora at sa hindi inaasahang paraan ay nag-merge siya dito. Nagpa siya ang kapitan na makipag-final showdown kay Mora, ngunit biglang tumaas ang bilis ni Mora at nagkaroon pa ito ng karagdagang mga armas na naging dahilan upang mahirapan ang kapitan na makasabay. Hindi pwedeng matalo si Sogo, ayaw niyang masayang ang lahat ng pagsisikap ni Uncle Dumon at hindi rin niya hahayaan na sirain ng kapitan ang imahe ni Dumon sa kanyang paningin. Sa huli, matagumpay niyang natalo ang kapitan at kinailangan pang dumating si Pac na lumilipad upang iligtas ito. Ngayon, naramdaman ni Sogo na isa na siyang tunay na lalaki dahil nagawa niyang protektahan si Philia. Nang hapong iyon, habang naghihintay si Uncle Dumon sa kanyang kaibigang propesor, biglang may lumapit sa kanya. Samantala, natanggap na ni Sogo ang notebook ni Uncle Dumon mula kay Philia at napagtanto niyang ito pala ay isang recipe book ng curry na pinaghirapan ng uncle niyang pag-aralan. Bagamat hindi ito katulad ng curry na niluluto ng kanyang ina, para kay Sogo ay ito na ang pinakamasarap na bersyon. Ang taong lumapit kay Uncle Dumon ay walang iba kundi ang ina ni Sogo. Gulat na gulat ang uncle at hindi siya nakaiwas nang siya ay paslangin ng babae na noon pa man ay ang secretary na ayaw madamay ang kanyang boss sa mga ginagawa ni Dumon. Unti-unti nang nakapasok ang grupo ni Sogo sa shrine area. Sa daan, napansin nila ang mga kakaibang bato na hindi nila maipaliwanag, at si Philia ay nakaramdam ng kakaibang pamilyar ngunit banyagang damdamin. Tinanong ni Sogo si Mora kung tama pa ba ang daan nila ngunit hindi rin ito sigurado. Nang muntik nang matisod si Philia, agad siyang nasalo ni Sogo, at biglang may kakaibang pakiramdam na naramdaman si Philia sa tuwing hinahawakan siya nito. Sabay nito, nagliwanag ang mga bato at tumugon sa damdamin ni Philia, kaya't nagpa siya si Sogo na suriin ito. Lumapit si Kaon upang kumustahin si Philia at nang ilarawan nito ang kanyang nararamdaman, agad na naintindihan ni Kaon kung ano ang pinagdadaanan ni Philia, at sinabi niyang balang araw ay mauunawaan rin niya ito. Dumating ang kapatid na tindera ng tinapay sa sementeryo upang hanapin si Uncle Dumon, ngunit tumambad sa kanya ang katotohanang pumanaw na ito. Ngayon, natatanaw na ng grupo ni Sogo ang shrine at nagpasyang doon muna sila magpahinga sa gabi bago magpatuloy kinabukasan. Samantala, naghihintay ng balita ang kapitan nang biglang lumapit ang isang especially iya at iniulat na patay na si Dumon.
Labis ang pagkabigla ng kapitan, ngunit kasabay nito ay nagalit din siya dahil nawala na ang pagkakataon niyang lampasan si Dumon. Sa gabi, natulog ang grupo ni Sogo sa paligid ng isang sinaunang puno. Hindi makatulog si Philia kaya't naglakad-lakad siya at nakita si Sogo na pumipitas ng isang klase ng bulaklak na ayon sa kanya ay makatutulong para bumaba ang lagnat ni Philia. Samantala, nag-usap ng masinsinan sina Roman at Kaon tungkol sa kanilang kasal. Tinanong ni Roman si Kaon kung ano talaga ang nararamdaman niya, at sinabi niyang handa siyang itigil ang kasal kung ayaw talaga ni Kaon dahil gusto niyang igalang ang desisyon nito. Payo naman ni Kaon, huwag magpakasal para sa pamilya lang kundi sa taong tunay mong gusto. Ngunit ang taong gusto talaga ni Roman ay si Kaon, at kung sakaling magbago ang isip nito, handa pa rin siyang mag-propose. Sa isip ni Philia, nakarating sila sa puntong ito dahil kay Sogo, ngunit para sa kanya, ito ay dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat. Bigla niyang napansin na muling nagliwanag ang mga bato, at naging mas lalo itong maganda sa kanyang paningin. Sinabi ni Sogo kay Philia na mula pagkabata ay pangarap na talaga niyang matagpuan ang pulang kristal para sa kanyang ina, at dahil dito ay nakilala niya si Philia. Naranasan din niya ang pakikipagsapalarang ito dahil sa kanya. Noong una, inakala niyang si Philia ay isang pahiwatig lamang na tutulong sa kanya upang mahanap ang red crystal, ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang pananaw. Gusto na niyang magpunta sa maraming lugar kasama si Philia. At ngayon, tila naiintindihan na ni Philia ang ibig sabihin ni Kaon noong sinabi nitong darating ang araw na mauunawaan niya ang nararamdaman niyang emosyon. May sasabihin na sana si Philia nang biglang matagpuan ni Sogo ang bulaklak na kailangan niya kaya't itinabi muna niya ang nais sabihin. Kinaumagahan, nilapitan na ng grupo ang shrine at sinubukan ng tatlong lalaki na buksan ang pinto, ngunit napakatibay nito. Bigla na lang lumitaw ang liwanag sa paligid ni Philia, at pagkatapos ay bumagsak siya sa isang butas sa ilalim ng kanyang mga paa. Aksidenteng natagpuan ng grupo ang tunay na pasukan at agad silang tumakbo papasok upang sundan siya. Ngunit pagdating nila, nakita ni Sogo na nakakulong si Philia sa isang kristal, gaya ng nangyari sa simula. Sumugod si Sogo upang iligtas si Philia ngunit tinulak siya pabalik ng nakapalibot na tubig. Mukhang hindi pinapayagan ng lugar na iyon ang sinuman na makalapit kay Philia. Isang sinag ng liwanag ang tumama paitaas sa langit at agad na napagtanto ng propesor na dumating na ang matagal na niyang hinihintay na sandali. Nagliwanag ang kristal at bigla itong nagbago ng anyo, naging isang robot na katulad ni Mora ngunit kulay itim. Inabsorb ng itim na robot si Philia kaya't napilitang sumabak sa labanan sina Sogo at Mora. Habang sumasalakay sina Sogo at Mora, bigla silang tinamaan ng putok mula sa itim na robot at itinulak palayo. Pagkatapos nito, nagpaputok ang robot sa kisame at lumipad palabas ng shrine. Hindi alam ni Sogo at Mora kung ano ang robot na iyon ngunit agad nila itong sinundan. Lumabas ang labanan sa kalangitan at napansin ni Sogo na mukhang nais lamang tumakas ng itim na robot. Gumaganti ito ng putok hindi para patumbahin sila kundi para lamang alisin sila sa likuran. Gayunpaman, nakalapit na si Sogo ng sapat upang mapilitan ang robot na gamitin ang mga armas nito para lumaban. Pinaalalahanan ni Sogo si Mora na mag-ingat dahil nasa loob pa rin si Philia kaya't hindi sila maaaring umatake ng sobra. Habang patuloy ang habulan sa ulap, biglang nagtago sa mga ulap ang itim na robot at naglunsad ng isang sorpresa at malakas na atake kay Sogo, dahilan upang sila ni Mora ay sabay na bumagsak. Nagising na si Philia sa loob ng itim na robot habang si Sogo ay naghihintay ng tamang sandali kung kailan magiging mahina ang black armor para umatake. Nang makita niya ang pagkakataon, agad siyang sumugod kasama si Mora, ngunit nabigo ang plano niya at siya ay nasaksak ng black armor. Nasira rin si Mora at muntik nang madamay si Sogo. Hindi maunawaan ng black armor kung bakit ganoon na lamang ang malasakit ni Philia sa mga tao. Nagkasundo si Philia at ang itim na robot na susunod siya sa gusto nito basta't huwag nitong sasaktan si Sogo. Pinayagan ng robot na makita ni Sogo si Philia sa huling pagkakataon. Nakiusap si Philia na huwag na siyang sundan pa, at diretsahang sinabi kay Sogo na itigil na ang paghahanap sa kanya at pabayaan na siya. Pagkatapos nito, umalis siya kasama ang armor, bumagsak si Sogo sa lupa, puno ng panghihina,
at agad siyang pinuntahan ng kanyang mga kaibigan. Gusto niyang malaman kung ano ang Black Armor ngunit ni Simora ay walang sagot. Biglang tumawag ang nakatatandang babaeng nagtitinda ng tinapay upang ibalita ang pagkamatay ni Uncle Domen. Sinisi ni Sogo ang sarili sa hindi niya pag-agapay at inisip na sana ay nakinig na lang siya sa kanyang uncle mula pa sa simula, kung hindi siya nagpumilit sa sariling kagustuhan, sana ay hindi namatay si Uncle Domen. Gusto sana siyang suntukin ni Roman pero si Kaon ang sumampal sa kanya. Sinabi niya na nabubwisit siya sa nakikita niya ngayon, ang kababata niyang gusto niya noon, ngayon nagiging isang taong palaging tumatakas sa realidad. Ang taong gusto niya ay iyong naniniwala sa katarungan at hindi kailanman iniiwan ang mga kaibigan. Diretsahan niyang sinabi na pupuntahan at ililigtas niya si Philia kahit hindi siya sumama. Muling nabuhay ang determinasyon ni Sogo at sumang-ayon siyang sumama. Sama-sama silang umalis. At naniniwala si Sogo na may iligtas pa rin niya si Philia. Samantala, hinarap na ngayon ni Philia ang propesor, ang parehong tao na gusto sanang makausap ni Uncle Domen bago siya namatay ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Tinuturing ng propesor si Philia bilang isang milagrosong nilalang, isang bato ngunit may damdaming tulad ng sa tao. Tinangka ni Philia na tanungin kung nasaan siya at bakit siya dinala roon. Ngunit sinabi lang ng propesor na kailangan ng buong mundo ang kapangyarihan niya. Nalulungkot man siya, kailangan pa rin niyang sirain ang kaakit-akit na anyo ni Philia. Papunta na ngayon ang grupo ni Sogo upang hanapin si Philia. Pinaputukan ni Mora ang mga sundalo at eroplanong humaharang sa kanilang daan. Nahanap na nina Sogo at Mora ang kinaroroonan ni Philia. Napansin ni Mora na maayos pa rin si Philia ngunit halatang takot siya. Sandaling nawalan ng konsentrasyon si Sogo at muntik ng tamaan ng bala, ngunit sa pag-iwas niya, pinaputukan siya ni Roman mula sa ibaba upang bigyang suporta. Gusto ni Roman na mag-focus si Sogo dahil marami pang kalaban. Napansin din ni Roman ang isang barrier na nakapalibot sa lugar kung saan nakakulong si Philia. Totoong ang nahuli na siya ng Economics Bureau, at nagtaka si Otto kung ano ang gusto nila mula sa kanya. Makapal ang shield kaya kailangan nilang makahanap ng paraan para makalusot. Binagsak ni Sogo ang isang eroplano ng kalaban at eksaktong bumagsak ito sa shield, sumabog, at nag-iwan ng butas. Nang makakita ng pagkakataon, agad sumugod si Sogo bago pa ito maghilom. Naipasok lang niya ang kanyang kamay sa loob ng shield at paulit-ulit niya itong sinuntok para palakihin ang siwang. Nang sapat na ang laki ng butas, pinapasok niya si Mora. Ngunit biglang nagkaproblema si Mora at nahulog. Nawalan din ng koneksyon si Kaon sa grupo ni Sogo. Sa hindi inaasahang pangyayari, nag-transform si Mora sa anyong tao at gumamit siya ng sapot para mailigtas si Sogo mula sa panganib. Nang tumalon siya pababa, nagulat siya sa naging anyo niya. Samantala, abala ang grupo ni Roman sa paghahanap ng paraan para makapasok at masuportahan si Sogo. Natagpuan ni Otto ang pinanggagalingan ng enerhiya ng shield at nagpas siyang sirain ito para makapasok. Hindi maintindihan ni Sogo kung bakit nag-transform si Mora sa ganoong anyo, ngunit inisip ni Mora na baka naapektuhan ng barrier ang estruktura ng kanyang transformation. Dinala na si Philia para isailalim sa eksperimento, itinurok ng propesor ang isang likido sa makinang humahawak kay Philia at humanga siya na kaya nitong umiyak gaya ng tao. Nakarating na ngayon ang grupo ni Roman sa pinanggagalingan ng shield habang iniisip ni Sogo kung paano makakalusot sa mga sundalo nang biglang tinulungan siya ng nakatatandang babaeng nagtitinda ng tinapay. Naniniwala siyang tinutupad niya ang huling hiling ni Uncle Domen. Inisip niyang nasa pinakataas na palapag si Philia kaya nagmamadali silang tumakbo roon, pakiramdam niya ito na lang ang kaya niyang maitulong kay Sogo. Plano ngayon ng propesor na ibalik si Philia sa pagiging isang mineral gaya ng orihinal niyang anyo. Sa paniniwala niya, nalasan na ng emosyon ng tao si Philia at kailangan siyang dalisein. Ayon sa kanya, sa oras na ganap na siyang malinis, magiging isang nilalang si Philia na makakatulong para umunlad ang mundo. Nazukol na naman sina Sogo at Mora, ngunit sa pagkakataong ito, dumating si Kapitan Gus at si Pac para tumulong. Ayaw na nilang maging aso ng Economics Bureau kaya sila ay nagrebelde. Pero ayon sa kapitan, hindi niya tinutulungan si Sogo, kundi hinahanap niya ang pumatay kay Uncle Domen para makapaghiganti.
Sinamantala ni Sogo at Mora ang pagkakataong makatakas habang hinaharang ng kapitan ang mga kalaban. Gumagawa rin ng kaguluhan sa labas ang grupo ni Roman. Marami mang bantay ang pinagmumulan ng Shield, hindi ito iniinda ni Roman dahil mas matitindi na ang pinagdaanan nila noon. Samantala, naniniwala ang propesor na kapag ganap ng naging kristal si Philia, mawawala na ang digmaan at kaguluhan sa mundo, at magiging maunlad at pantay-pantay ang sangkatauhan. Hindi sinasadyang na-activate ni Sogo at Mora ang isang patibong kaya sila'y nahulog sa ilalim ng sahig. Sa mga oras ding iyon, kalahati na ng proseso ng pagiging kristal ni Philia ang natapos. Napansin siya ng propesor at naalala na anak siya ng kanyang yumaong kaibigan, kaya agad niyang inutusan ang sekretarya na huwag sasaktan si Sogo at dalhin ito sa kanya. Pero bigla na lang lumapit ang sekretarya at walang sabi-sabing sinaksak ang propesor hanggang sa mamatay. Gayunpaman, dinala pa rin sa itaas sina Sogo at Mora. Noon pa man ay gusto na ng sekretarya ang batong nilikha ni Philia. Layunin niyang patayin si Sogo para mawala ng pag-asa si Philia at tuluyang maging dalisay na kristal, isang perpektong bato na maaari niyang gamitin upang lumikha ng paraiso. Agad umatake si Mora at sinabing sapat na ang kagandahan ng mundo, at hindi ito kailangang baguhin ni Philia. Pero ang sagot ng sekretarya ay hindi siya interesado sa mundong ito, gusto niyang gamitin si Philia para iligtas ang sarili niyang patay ng planeta, kahit kapalit pa nito ang pagkawasak ng Earth na para sa kanya ay pan ng mga mangmang. Habang naglalaban si Mora at ang sekretarya, pilit namang sinusubukang iligtas ni Sogo si Philia mula sa makinang bumabalot sa kanya. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya agad ito sinundan noon. Para sa sekretarya, pare-pareho lang ang lahat ng tao, hanggal at walang saysay. Sa huli, naging ganap ng kristal si Philia, sumapit na rin ang kanyang planeta at nakaposisyon na sa langit. Nang ganap na siyang magkahugis bato, nag-transform ang sekretarya sa isang itim na robot upang wakasan si Sogo. Pero dumating na rin sa tamang oras ang grupo ni Roman, na nawasak ang energy shield, dahilan upang makapag-transform si Mora at maprotektahan si Sogo. Itinulak ni Mora ang kalaban at ipinasya na protektahan si Philia kasama si Sogo. Sa isipan ni Philia, nakausap niya si Sogo, humingi ng tawad si Sogo sa pagiging huli niya, pero para kay Philia sapat na naandoon siya. Nang tanungin niya kung nasaan ang lahat, nanatiling tahimik si Sogo. Sinabi niyang kahit sila na lang dalawa, gusto niyang makasama si Philia sa isang mundong para lang sa kanila, isang mundong tahimik at masaya, malayo sa panganib. Ngunit may alinlangan pa rin siya kung sapat na ang kanyang lakas para protektahan si Philia. Gayunpaman, naniniwala siyang makakahanap sila ng kapayapaan kung sila lang ang magkasama. Samantala, lumitaw ang isang higanteng barko sa gitna ng lungsod. Hiniling ngayon ni Sogo kay Philia na gamitin ang kanyang kapangyarihan para makarating sila sa ideal na mundong iyon. Kung hindi niya alam kung paano, hayaan na lang niyang gamitin iyon ng kusa at sabay nilang tukuyin ang kahulugan nito. Pero napansin ni Philia na hindi ito ang tunay na Sogo, unti-unti itong nagiging halimaw. Sa mismong sandaling iyon, isang suntok ang tumama at narinig ni Philia ang boses ng tunay na Sogo. Sa labas, napin ni Sogo at Mora ang itim na robot at nabuksan ang kristal para mailabas si Philia. Kumawala siya, at tuluyang nawasak ni Mora ang itim na robot na naging isang bug na lamang. Tumakbo agad si Sogo papunta kay Philia at masayang niyakap siya ni Philia, ito ang tunay na Sogo na hinihintay niya. Bigla namang lumiwanag ang marka sa kamay ni Sogo, at napagtanto ni Philia na siya ang susi, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ni Philia. Tinangay si Sogo ng mga piraso ng kristal at napasok sa loob nito. Nagsanib ang bug at ang kristal na may katawan ni Sogo. Inakala ng kalaban na si Philia ay isa na lang walang lamang katawan, at tuluyan niyang kinuha si Sogo. Nang magtangkang sumunod si Philia, pinigilan siya ni Mora dahil kulang na ang kanyang kapangyarihan. Pero kahit ganun, nagpumilit siyang sumama dahil ilang beses na siyang iniligtas ni Sogo kahit gaano pa ito kapanganib. Ngayon siya naman ang gustong magligtas sa kanya. Sa kabilang banda, hinihintay ng kalaban ang pagsanib ng dalawang mundo, at oras na mangyari iyon, sisimulan na niya ang paggamit sa kapangyarihan ni Sogo. Samantala, ginamit ni Philia ang natitira niyang lakas para i-enhance si Mora, ginawa niya itong mas maganda,
mas malakas, at mas kahanga-hanga. Pagod na rin si Mora kay Philia dahil sa pagiging pahirap niyang master, pero sa kabila nito, sabay silang lumipad papunta sa kalawakan para makipaglaban. Lahat ng tao ay nakabalita tungkol sa planetang lumilitaw sa langit kaya't mabilis silang nagsilikas. Pero saan nga ba sila tatakbo kung magbabanggaan na ang dalawang mundo? Nagsimula nang humigop ang isang malaking alon o vortex na nagsasanib sa dalawang planeta habang muling nagharap sa labanan ang dalawang robot. Binomba ng itim na robot si Mora para itulak palayo, at habang iniiwasan ni Mora ang atake, lumipad ang itim na robot sa malayo para mapanatili ang distansya. Sa gitna ng labanan, napagtanto nila na ang itim na robot ay isa ring guardian angel. Habang agresibo si Mora, pinaalalahanan siya ni Philia na huwag saktan si Sogo. Nang hinabol ng itim na robot, tinanong niya ito kung bakit si Sogo ang tina-target nito gayong may sarili na siyang master. Inamin ng itim na robot na patay na ang dati nitong master, pinatay ng mga tao mula sa planetang pinangalagaan niya noon. Isang maganda at masaganang mundo iyon, at buong pusong naglingkod siya roon. Pero nang dumami ang tao, naubos ang likas na yaman at namatay ang master niya. Sa inggit sa Earth, napadpad siya rito upang maghanap ng panibagong master. Akala niya si Philia ang hinahanap niya, pero wala itong susi ng kapangyarihan, kaya't si Sogo na lang ang pinili niya. Layunin niyang pag-isahin ang dalawang planeta at lumikha ng bagong mundo. Para sa kanya, isang pagsubok ang lahat ng kanyang ginawa para maging all-powerful angel siya. Tinawag siyang baliw ni Mora, pero sagot niya, ang mga tulad ni Mora ay dapat nang maglaho. Hindi makalaban ng buo si Mora dahil baka masaktan si Sogo. Ayon sa itim na robot, wala siyang pakialam sa Earth o sa sangkatauhan, gusto lang niyang lumikha ng perpektong mundo ayon sa kagustuhan niya. Inamin pa niyang ang mismong kapangyarihan ni Philia ang dahilan kung bakit nadala sa Earth ang kanyang patay na planeta. Sinubukan ni Philia na pigilan ang banggaan ng mga planeta, pero wala na siyang kapangyarihan dahil nasa kamay na ito ni Sogo. Nasugatan ng matindi sina Philia at Mora matapos silang salakayin. Sa puntong ito, halos gumuho na ang dalawang mundo. Sinisi ni Philia ang sarili at inakala niyang isa siyang demonyo sa halip na angel. Pero sagot ni Mora, kung hindi dahil sa kanya, wala rin sanang magagandang alaala at koneksyon sa planetang ito. Niyakap ni Philia ang itim na robot at ipinadala ang mensahe niya kay Sogo. Sa isang maputing dimensyon, nagkita silang muli, ipinahayag ni Philia ang kanyang pagmamahal kay Sogo at sinabing kahit anong mangyari, mananatili siyang nagbabantay sa tabi nito. Sa wakas, bumalik sa normal ang dalawang planeta, nagising si Sogo sa loob ng cockpit at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang pulang kristal, alaala ni Philia. Dito nagtapos ang pelikula, pero may epilogo pa. Sina Kon at Roman ay nagsettle na bilang mag-asawa at may dalawang anak, ang Colonel naman ay ang bagong nagmana ng kafe na iniwan ni Uncle Doman, si Alfred ay naging matagumpay na negosyante, at si Otto naman ay naging astronaut, samantala, si Sogo ay isa ng propesor at geologist, bagamat tapos na ang lahat, ang alaala ni Philia ay mananatiling buhay sa kanyang puso, at dito tunay na nagtatapos ang kwento.